umiikot, pumunta rito, bumibisita, miski na hindi nila nakikita si PRD. Nakakataba po ng puso, lalo na sa aming mga pamilya, sa mga anak, na patuloy mo kayong sumusuporta. Nung lumabas ako, pasensya na kasi nung Thursday, Marlica, nung lumabas ako, hindi ko talaga kaya humarap sa inyo. So, naglakad ako hanggang saan ako inabot ng paa ko kasi ano yun di ba? 90 days. 90 days nga, tapos ano pa, araw ng kalayaan, tapos Father's Day pa, tapos akala nyo ano to, yung mahirap po pumasok doon. Every time na pumapasok kami, pagpasok pa lang, nagdarasal na ako. In my case, nagdarasal na ako pagpasok sa loob for inner strength. Mahirap po talaga pumasok doon. It's not because of, yung place or but because of yung kinalalagyan niya, yung sitwasyon niya. So every time na, kagaya ng Thursday, naging very emotional ako kasi marami na siyang tanong. Ito ni Harry, marami na siyang tanong. Sabi niya, kung ano yung complaints daw nila, bakit hindi pa daw sa korte daw, di ba? Tsaka narinig ko, sabi ni BP Sara, pwede daw maging, sabi ni BP Sara? Sinabi niya na pwede maging grounds for impeachment for doing this. Kasi nung siya ang presidente, lahat ng Pilipino, di ba, may karapatan umuwi sa sarili mong bansa. Yung time na lang na bibitayin yung mga kababayan natin Pilipino sa ibang bansa, ginagawaan niya ng paraan yan para maibalik. Diba? No matter what, may right tayo lahat litisin sa sarili nating bansa kung gusto nila ikulong sa sarili mong bansa. Kasi parang pakiramdam natin, yung soberenya ng Pilipinas hindi nag-i-exist. Diba? Parang nawala sa mapa ng mundo, nawala sa world map ng Pilipinas bigla. Kasi nagkaroon tayo ng big na leader na sinurrender ang soberenya ng Pilipinas. So, ang isang ko dyan is, every time na pumapasok po ako, durog ang puso ko paglabas. So, yung time na, nung Thursday, hindi ko kaya na umarap sa inyo para tanungin ako. Lahat, di ba nakita niyo, tinatanong niyo ako, kumusta siya? Sagot ko lang sa inyo lahat, okay. Of course, pumayat siya. Of course, yung environment niya, hindi kagaya ng kaya namin mai-provide sa kanya. Isa lang naman ang gusto niya Doon lang siya tumira at matulog doon sa barong-barong niya doon sa Davao, yung kung saan nag-converge yung mga tao. Binabantayan nila. So, isang reason also na nakakaano ng puso kasi minsan yung sinasabi niya, hindi ko masabi sa mga anak, lalo na sa anak ko, kasi yung anak ko lang yung walang pamilya. Hindi ko parang ba yung kung sa Bisaya patuon ba, may mabilin ba, hindi ko masabi. Durugutin yung puso ko kasi yung anak ko, every time siya talaga nagpaparimarin sa group chat namin na may call ngayon. Pinapaalala niya sa mga lawyers, please remind my dad to call me. Mga ganun, para na-delay kasi yung tawag ng na yun, yung araw na yun. I think
Wednesday, na-delay. Thursday pala, na-delay siya. So, follow-up siya ng follow-up. Sabi niya, hindi pa tumatawag ang dada ko, ang papa daw niya. Kasi nung time na yon, pina-check up yata siya, chinek siya. Kaya, medyo na-delay yung tawag. Tapos nag-abot yung tawag namin tsaka yung visit ko. Kaya, pero at least natawagan niya rin si Veronica. Yung tanong niya parati, hindi siya umihinto ng tanong. Ano daw timetable? So ako, hindi ko naman masagot. Tapos bawal pa kami mag-discuss doon about sa case. Sabi ko, kaya ginagawa ko, paglabas ko dito, tawagan ko si Nick, yung lawyer. So yun ang niya, tinatanong niya sa akin. Tapos, pagka nag-aan ako sa group chat ng mga lawyers, sinasabihan ko, wala namang yan eh. Wala nang yan, walang 80 years old na yan. Do you think ang 80 years old may 100 years pa? Diba? Gusto lang sana namin siya na mag-retire sa sarili ng bayan. Yun lang talaga niya. Kung mawala lang siya ng buhay sa sarili ng bayan, pero masakit kasi, napakasakit kasi, alam niyo ba, noong mayor pa siya, yung nakaupo ngayon, si BBM, humingi yan halos lahat naman sila eh. Doon nga sa TV program niya na gikan sa masa, humingi pa siya ng tulong para magpa-endorse na senator. Tapos nung marami yung nung tumakbo siya ng presidente, lumapit pa yan para gusto niya maging maging vice presidente niya. Tapos nung naging presidente siya, alam mo ba, ako bilang kasama niya, takot na takot ako. Sabi ko, bakit mo isugal yung presidency mo para ipalibing yung senior doon sa lahat legal ng kanya. Sabi niya, wala namang ang isang requirement lang para makulong, mailibing ka doon is para kung sundalo ka, di ba tama ako, attorney? Kung sundalo ka, hindi na yung na presidente ka ba o senador ka ba ng bansa, sundalo ka. Tapos hanggang nung huling kinagaling ka, huling oras doon sa Villamor, hindi siya naniniwala na dadalhin siya dito. Kasi sa kanya, umiiral ang legal. Legal pa rin. Sabi niya, walang jurisdiction. Tsaka, hindi siya nadala sa any court sa Pilipinas. Wala siyang kaso, ni isang kaso sa Pilipinas. Yun ang isang requirement siya ma-explain yan sa atin ni Attorney Harry. So wala talaga, sa kanya talaga, umiira lahat legal. Ngayon yung pakaya, yung ibintang mo sa kanya, na magpapatay ng tao, pumatay ng tao, legal lahat sa kanya eh. Umiira sa kanya lahat legal. Hindi siya marunong mang-api ng tao. Ayaw niya yung sa Bisaya, sa Tagalog yung magdao-dao. Porket mang-api. Porket nasa posisyon ka, mga api ka na. Hindi nga yan. Hindi, ginamit yung power niya para tapakan yung ibang tao. Hindi siya nag-iipit ng tao, sinabi yan ni Bibi noon eh. Never niya ginawa yan noon. In fact, nung naging presidente siya, pagka panalo niya, lahat, pati yung tatay ni Nograles, kinaibigan niya. Kasi para sa kanya, quits na lahat
nanalo na siya, nakuha niya na, naging presidente na siya. So, ganun siya. Miski na sa loob, yung kami kasi ako, yung galit nandyan, yung galit nandyan. Pero sa kanya wala siyang galit. Kaya gusto ko minsan ilabas yung galit ko kasi minsan naniinis na ako sa kanya kasi wala siyang galit. Wala siyang galit. Gusto niya ipairal pa rin yung legal na pamamaraan lahat. Kaya nag-iusap talaga ako sa lahat. Tandaan natin ito. Tanim natin sa isip at sa puso ng magiging anak natin at ako natin. Never another Marcos. Never another Marcos.